isang babaeng 14 anyos ang mano ng 8 lalaki sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna. Pinagpaplanuhan na po kung saan dadalhin yung anak ko. Hindi ko na po alam yun. Pinauwi na po ako ng tito ko. Ang panghahalay ay isa sa mga pangunahing krimen sa ating bansa at sa ibang lugar sa mundo. Sinasabing matindi ang epekto sa reputasyon ng isang tao kapag ikaw ay nasangkot sa ganitong akusasyon, lalo na sa mga kaawa-awang biktima. Nag-iiwan ito ng sobrang trauma sa mga biktima na dinadala nila hanggang sa pagtanda at mga huling oras nila sa mundo at hindi agad-agad nabubura ang pait na sinapit nila mula sa mga abusado. Ayon sa datos na inilabas, mula taong 2016 hanggang taong 2021 ay naitala ang pinakamataas na kaso ng panghahalay. Ayon pa dito, naitala at lumobo ang mga kaso ng panghahalay noong 2017 na nagtala ng 2,604 o 2,604 na kaso ang nai-report. Kasama na ang isang panghahalay ng grupo na nangyari sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna. Isang karumaldumal na krimen ang nabalitaan na gumulat sa mga residente ng komunidad at sa bansa. Nagbigay naman ito ng takot at pangamba sa mga kababaihan na nakatira sa nasabing lugar. Ang nai-report na balita ay kaugnay sa isang 14 anyos na dalagita na ginalaw ng 8 kalalakihan sa isang sementeryo sa Laguna. Ayon sa balita na ang mga suspect ay nilasing muna ang dalagita bago nila ito pagsamantalahan at sinasabing kilala rin ng biktima ang mga nasabing suspect. Ano ang totoong nangyari sa krimen? Sino ba ang mga tao na nasa likod ng pangyayari? Alamin natin kung sino ba ang nasabing biktima at mga salarin sa susunod na yugto ng kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Kung bago ka lang dito sa channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong paparating. Noong Agosto 30, 2017 sa isang sementeryo sa Biñan, Laguna ay hinalay ng 8 kalalakihan ang isang dalagita na noon ay 14 anyos at nasa ika-7 baitang pa lamang na estudyante na itago natin sa pangalan na Grace. Ayon naman sa inay ni Grace, ay nakilala ng kanyang anak ang mga sinasabing suspect sa birthday party ni Mark Anthony Capina o kilala bilang Makmak kung saan siya ay naimbitahan. Ayon kay Grace, ay pinainom siya ng mga ito ng alak dahilan ng pagkaramdam niya ng pagkahilo at pagkalasing na nagresulta ng pagkawala niya ng wisyo. Agad siyang nalasing dahil hindi naman ito sanay uminom ng alak. Sa isang sementeryo sa Laguna, nagsimula ang kahayupan kay Grace. Walang awa, siyang pinagpasapasahan at ginalaw ng hindi lamang iisang tao, kundi 8 kalalakihan ang gumawa nito sa kanya. Ayon naman sa isang saksi na nakausap ng inay ni Grace na si Christian, sinabi nito na habang naggaganap ang party ay pinagplanuhan na raw ng mga suspect kung saan nila dadalhin si Grace para halayin at mapagsamantalahan ng grupo. Pinagplanuhan na pala si Grace habang nagkakasiyahan sa birthday party ni Makmak kung paano nila gagawin ang krimen at kung saan nila gagawin ito sa dalagita. Ayon pa sa nasabing saksi na si Christian, ay nagdala pa ng mahiwagang damo si Macboy at ginamit ito at ng iba pang mga bisita sa party. Base pa sa pahayag ni Grace ay kasama sa mga humalay sa kanya si Mark Anthony Capina at isang binata
na may pangalang Benji Cornejo. Ayon pa kay Grace, noong nagkaroon siya ng malay ay nakita niya si Mark Anthony Capina alias Mac Mac na nakaibabaw sa kanya at nasa bandang uluhan niya nakapwesto si Benji. Nagtangka naman siyang tumayo at lumaban dahil sa tingin niya ay kaya niya ito. Nagmakaawa naman ang dalagita na kung pwede ay pakawalan na ito at pauwiin na siya. Ngunit tugon ng mga suspect sa kanya ay pagbigyan na ulit ang kanilang tropa na si Mark Anthony Capina dahil kaarawan naman nito at yun na raw ang huling beses. Ayon naman sa report ay ilang beses pa nawala ng malay at nagising si Grace. Kwento pa ng dalagita ay nakita pa niyang kinukuhanan siya ng litrato at video habang siya ay hinahalay. Noong muli naman siyang nagising ay nakita niyang katabi niya ang isa sa mga suspect na si Ronnie Loriolo. Dadalhin pa raw siya sa iba pang mga suspect, ngunit siya ay nakatakbo palayo. Wala naman daw nakita ang caretaker ng sementeryo na pumasok noong mga panahon na iyon dahil nakasarado raw ang gate ng sementeryo. Sa palagay raw ng caretaker ay umakyat sa pader ang mga suspect para makapasok sa sementeryo dahil ayon sa kanya ay nasira. Ang mga pangharang pati ang barbed wire ay nasira rin ng mga ito. Agad namang inireport ng pamilya ng biktima ang nangyari sa dalagita at agad namang nahuli sina Capina at Cornejo ng mga pulis. Kahit malinaw ang mga salaysay ng dalagita sa nangyari ay naitanggi pa rin nila Cornejo at Capina ang krimen na kanilang nagawa. Sabi pa nila ay wala na silang alam sa mga nangyari dahil pinauwi na raw si Mark Anthony ng kanyang tito sa bahay at kasama naman daw ni Benji ang kaibigang babae ni Grace noong mga oras na iyon. Pinaghahanap pa ang ibang mga suspect at inaalam pa ang tunay na pagkakakilanlan sa mga ito. Ang mga pangalan ng ibang suspect ay sina Wilfredo Hicana, Victorino Hornila, Lawrence Deza, Macboy Cervantes at alias Pao Pao. Ang kaso ni Grace ay maituturing din na child abuse dahil siya ay isang menor de edad. Kaya naman pwede pa makasuhan ang mga salarin sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children, Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act o Batas na nagbibigay protection sa mga kabataan mula sa mga pang-aabuso. Kaya naman ayon sa nasabing batas ay ang mga suspect na mapapatunayan na lumabag dito ay haharapin ang karampatan na parusa sa nagawa nilang krimen. Ayon naman sa mga pulis, maliban kay Grace, ay meron palang ibang mga kaso ng panghahalay sa parehong bayan. Isa narito ay ang 17 taong gulang na estudyante na ayon sa impormasyon ay ginalaw mismo sa loob ng universidad na kanyang pinapasukan kung saan sinasabing 3 kalalakihan ang salitang gumalaw sa biktima. Isa pang kaso ang naitala ilang linggo matapos ang kaso ng estudyante, isang residente muli ng Laguna ang nakaranas ng panghahalay sa kaparehong lugar. Ayon sa report, ang biktima ay sa pilitang isinakay sa sasakyan dinukot at dinala sa isang lugar at ginahasa ng mga suspect. Meron pang lumabas na iba pang biktima ng panghahalay sa iba't ibang lugar ng Laguna at isiniwalat ang pang-aabusong naranasan nila sa mga kamay ng mga humalay sa kanila. Nakakapanglumong isipin na ang birthday party na puro sana kasiyahan lang ay mauuwi sa isang krimen na habang buhay nang dadalhin ng biktima. Ang inaakala niyang magiging masayang alaala ay mauuwi pala sa masamang alaala na babago sa kanyang buhay. Ang masakit pa rito ay ang mga tao na akala niya na mababait ay ang sisira sa kanyang pagkatao at magbibigay ng masilamuot na karanasan. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay mararanasan ito sa mura niyang edad. Napakabait raw ng kanilang anak at marami pa itong pangarap na nais matupad. Kaya naman labis ang kanilang kalungkutan kahit masakit at kalunos-lunos ang naranasan ng biktima sa mga suspect, ay alam natin
na lahat ng nangyari ay may rason kung bakit ito naganap at sa huli ay makakamit din ng biktima ang nararapat ng hustisya para sa kanya. Hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin sina Mark Anthony Capina at Benji Cornejo sa Biñan City Police Station habang dinidinig ang kaso. Maraming salamat sa panunood. Kung nahanap nyo itong video na may kabuluhan, pakibigyan po ito ng thumbs up, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Patuloy tayong magtaguyod para sa hustisya at suportahan ang mga biktima ng pang-aabuso saan man. Hanggang sa muli, mag-iingat at alagaan ang isa't isa.